Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Security na napalabas noong 2017. Ito ay patungkol sa isang makapangyarihang mobster na naisip na guluhin ang isang security guard pero nagkamali siya sa desisyon niyang ito. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsisimula ang pelikula kay Eddie Deacon, isang dating kapitan sa Marine, na nag-a-apply para sa trabaho sa isang outsourcing company. Natukoy ng taga-interview na hindi siya angkop para sa mga bakanteng posisyon dahil sa kanyang emosyonal na kahinaan mula nang umalis sa Marine. Tinabi ni Eddie sa interviewer na walang trabaho ng 1 taon at kailangan niyang suportahan ang kanyang pamilya. Kitang-kita ang kanyang panghihinayang habang sinasabi ito. Tumawag ang taga-interview sa kanya, sinasabi ang isang trabahong bukas bilang security guard sa isang mall. May mababang sahod ito at kailangan ng mahabang oras ng trabaho, ngunit maaari nang magsimula si Eddie agad. Tinanggap niya ang alok kaagad dahil palaging nagmamasid siya ng oportunidad. Sa pag-unfold ng mga pangyayaring ito, napansin ang isang kolumna ng mga US Marshals na nag-e-escort sa isang 11 taong gulang na batang babae, si Jamie. Nakatakdang magbigay siya ng mahalagang saksi sa susunod na araw laban sa isang kilalang kriminal na organisasyon na kilala bilang Triple Six. Sa kanilang biyahe, natuklasan ng mga miyembro ng kolumna na sinusundan sila. Hindi nagtagal matapos ang pagkakatuklas na ito, sila ay inatake ng isang mahusay na pinag-aralan at mabigat na armadong grupo ng mga mercenaries, na isinagawa ang isang mabilis at kalkuladong atake sa kanilang kolumna. Sa gitna ng kaguluhan, nagutos ng sobrang bilis ang isang US Marshal kay Jamie na takbuhin ang kalapit na gubat at humanap ng tulong. Sa kasamaang palad, kahit na nawala ang buhay ng buong koponan ng Marshals, nagtagumpay si Jamie na makatakas at hindi mahuli. Nang malamang ng mga sundalo ng kanyang matagumpay na pagtakas, agad na nilinis ng mga ito ang lugar, barado ang lahat ng ebidensya ng kanilang partisipasyon. Ang mga sundalong ito ay hindi lamang armado ng mabibigat na sandata, mayroon din silang pinakabagong teknolohiya na tumutulong sa kanilang pagganap ng kanilang mga iligal na gawain ng may katiyakan. Pagbalik kay Eddie, tinawagan niya ang kanyang asawa upang sabihin sa kanya ang kanyang bagong trabaho bilang isang security guard at kitang-kita ang kanyang pag-aalala. Pinati niya ang kanyang anak na babae, na matagal na niyang hindi nakikita, at nagbigay ng pinakamahusay na hangarin sa kanya. Si Vance, ang punong opisyal ng seguridad ng mall, ay bumati sa kanya nang pumasok siya sa gusali. Si Ruby, Mason, at Johnny, ang iba pang 3 magiliw na mga gwardya, ay ipinakilala sa kanya ni Vance. Nakakaranas ng paminsang isyu sa sistema ng seguridad ng mall, sa simula ay hindi pinansin ni Vance ang mga aberya dahil sa masamang kondisyon ng panahon. Upang mas makilala niya ang kalakaran sa paligid, ibinigay ni Vance kay Eddie ang isang uniforme ng seguridad at dinala siya sa komprehensibong paglilibot sa layout ng mall. Habang naglilibot, ipinahayag ni Eddie ang kanyang katanungan tungkol sa pangangailangan ng 5 gwardyang seguridad kahit hindi operasyonal ang mall. Ipinaliwanag ni Vance na kamakailan lamang ay naging lugar ng isang mapanganib na pagnanakaw ang mall, at ang buong lungsod ay laban sa isang serye ng krimen na may kaugnayan sa gang, kaya't kinakailangan ang mas mataas na antas ng seguridad. Si Ruby ay isang kasamahan sa trabaho na palaging umiinom na lihim na may pagtingin si Vance. Nagsimula na ang shift ni Eddie, at habang siya ay nasa patrol, napansin niyang si Jamie ay kumakalampag sa mga pinto ng mall, nananawagan na papasukin siya. Si Jamie ay nagmadali na pumasok ng may kaba matapos buksan ni Eddie nang mabilisan ang pinto, subalit ilang sandali pa lamang ay bigla itong nawala ng malay. Sinubukan ni Vance na tawagan ang pulis, ngunit kakaibang paraan, walang signal ang natanggap sa telepono, maging sa landline man o sa cellphone. Maaga pa, isang lalaking nagngangalang si Charlie ang dumating sa mall. Itinuturing niyang ama ni Jamie siya, at siya ay naghahanap sa kanya. Agad na ipinag-utos ni Vance sa isa pang security officer na samahan si Jamie papuntang ibaba ng walang pag-aatubiling anuman. Gayunpaman, may duda si Eddie kay Charlie. Si Jamie ay tila labis na takot, parang tumatakbo siya mula sa isang masamang ama. Si Charlie ay tinatanong ni Eddie tungkol sa mga detalye na may kinalaman sa kanya. Tinasagot niya ang bawat tanong ng maayos, na tila nakakagulat. Nagigising siya, sumisigaw ng takot habang ibinibigay siya kay Charlie, at saka biglang tumakbo palayo. Sa nakita ni Eddie ang reaksyon niya, sinabihan niya si Vance na huwag payagang pumasok si Charlie. Kailangan ipaalam sa kanila na wala talagang kaugnayan si Charlie sa kanya bilang ama. Siya ang tunay na leader ng mga misyonaryo na pumasok sa convoy ng US Marshal upang hulihin si Jamie. Upang makamit ang tiwala ni Jamie, nagpakunwaring ama ito.
Sinubukan ni Charlie na suhulan si Vance ng pera upang makuha si Jamie, at tila'y nadadala si Vance. Ngunit pumasok si Eddie at sinuntok si Charlie upang pigilan siya. Tinakot ni Charlie si Eddie nang walang kay-alay-alay at saka umalis upang magayos ng kanilang pagsalakay. Ipinaliwanag niya ang kanyang plano sa kanyang mga misyonaryo, sakupin ang paligid ng mall, maglagay ng perimeter, at patayin ang mga sasakyan ng mga gwardya. Samantalang si Eddie ay nagtatangkang hanapin si Jamie na nagtatago kung saan-saan sa mall. Sa kalaunan, siya ay lumabas at humiling kay Eddie na sumumpa na panatilihin siyang ligtas. Pumayag si Eddie. Pagkatapos pisanin ang lahat ng tao, naglaan ng oras si Mason upang ipaalam kay Eddie at sa iba pang mga gwardyang seguridad ang mga detalyadong kwento tungkol sa nakaraan ni Jamie. Ang kanyang ama ay nagtrabaho bilang operatiba sa pinansyal para sa isang drug gang, ngunit sa huli ay nagdesisyon na italikod sila sa pamamagitan ng pagsumbong sa mga awtoridad tungkol sa kanilang ilegal na gawain. Siya'y malupit na namatay bilang bunga ng kanyang tapang na gawain. Si Jamie, na lihim na namasid ang buong karumaldumal na pangyayari, ay ngayon ay isang protektadong testigo at inaasahang magbibigay ng saksi laban sa kriminal na grupo. Upang siguruhing ligtas siya sa loob ng mall, itinago ni Eddie siya sa isang nakahiwalay na kwarto ng imbakan. Nagtulungan sila sa pamamagitan ng walkie-talkie upang magpatuloy ng komunikasyon. Pili ni Eddie sa kanya na panatilihin ang pinto na maigsiyang nakakandado at huwag buksan para sa sinuman. Nang malaman nila na pinatay ng gang ni Charlie ang mga mataas na kasanayan ng mga ahente ng gobyerno, natakot sina Vance at ang iba pang mga bantay. Ngunit si Eddie, isang dating sundalo, hinaharap ang kanyang takot ng diretso at pinag-iisip ang mabuti habang pinipilit na mapanatili ang kapanatagan sa grupo. Nagtulungan sila sa paggawa ng improvised na bomba at pagtatayo ng mga patibong upang ipagtanggol ang mall. Habang ang iba ay nagtatangkang pumasok sa likod na pintuan, nagsimula si Charlie sa kanyang atake sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang sniper sa bubong. Matagumpay na nasugpo ni Eddie ang ilang mga mersenaryo kasama si Vance at ang iba pa. Sa kabila ng mga pag-iingat na ito, nakakalusot ang sniper patungo sa loob ng mall at tinutok ang kanyang baril kay Vance. Dumating si Ruby, sa tamang oras upang tulungan siyang mailigtas. Umiral si Charlie sa kanyang hukbo na mag-withdraw, at pinag-utos sa kanila na linisin ang lugar at maghanda para sa susunod na atake. Isinaayos naman ni Eddie at ang kanyang security team ang kanilang depensa, inilagay sina Vance, Ruby, at Mason sa bawat entry at exit. May responsibilidad si Johnny gamit ang flashlight na mag-alalay at magbabala ng anumang dumaang pulis patrol. Sa madaling salita, lumabas si Jamie mula sa kanyang tago at nag-alok ng tulong. Sa pagitan nito, nagtagumpay si Charlie at ang kanyang grupo na magtagpo ng seguridad ng mall sa tulong ng kanilang bihasang hacker. Pinadala ni Jamie ang isang RC car patungo kay Charlie, umaasang madadala niya ito at ang kanyang grupo, na ipapakita ang isang lokasyon na inihanda ni Eddie para sa isang ambush. Tinanggap ni Charlie ang tukso at dinala ang kanyang mga tauhan sa lokasyon ng ambush, inaakit ang mga ito ng pangakong premyo para sa pagpatay kay Jamie at banta sa kanilang pamilya kung mabaigo sila. Habang sila ay dumating, isang sundalo ang nabiktima ng isang matalim na patibong ni Eddie. Hindi nagatubiling pumutok si Ruby at naglabas ng mga arrow, tumama sa isa sa mga mercenaries. Gayunman, nagpapalakas ang mga mahuhusay na mandirigma at seryosong nasugatan si Ruby. Matagumpay na nahuli ni Mason ang dalawang manlalaban gamit ang mga kabayanihan at gawang bahay na armas ni Eddie, saka nagtipon ng kanilang mga baril para sa susunod na paggamit. Tumawag si Eddie sa kanyang grupo gamit ang walkie-talkie at nagpahayag ng kasiyahan ng marinig na buhay pa ang lahat. Tinabihan niya si Mason na panatilihin ang kanyang posisyon habang siya ay pupunta para kunin ang baril. Gayunpaman, tinutok ng mga mersenaryo ang lokasyon ni Eddie, at pilit siyang pinapatakbo para sa kanyang buhay. Sa kasamaang palad, sa mismong oras na iyon, may isang pulis na patrol car na huminto sa harap ng mall. Si Johnny ay nagtatangkang ipakita ang senyales sa pulisya, ngunit sira ang kanyang flashlight. Ito ay pinaalis siya mula sa kanyang tagong lugar. Sa isang malungkot na pangyayari, napansin si Johnny ng isang sniper sa bubong, at pinatay siya bago niya maabot ang patrol car. Naglabas ng paanyaya si Eddie sa kanyang mga kasamahan na magtipon sa tindahan ng laruan para sa isang tactical na pagtitipon matapos maunawaan ang kahalagahan nito. Sa ilalim ng mapanuring mata ni Charlie, na sumusubaybay sa sitwasyon sa pamamagitan ng CCTV, nagtagumpay si Eddie na mapabagsak ang isa sa mga mandirigma, at linisin ang lugar mula sa iba pang panganib. Lumabas sina Vance at Ruby mula sa kanilang mga tagong lugar, ngunit agad na naisalanta sa isang ambush. Si Ruby nang may pagkahusay ay hinimok si Vance na tumakas habang siya'y nagbibigay ng soplong na putok para sa kanilang takas.
Justo sa oras na natukoy ng mga mandirigma ang lokasyon ni Mason at malapit ng bitiwan ang kanyang parusa, dumating si Eddie sa eksaktong oras, pumipigil sa agarang panganib. Matagumpay na nagkasama-sama sa tindahan ng laruan sina Eddie, Mason, Vance, at Ruby, at nagtago sa kanilang pwesto. Si Charlie ay nagpasya na paksay ng buong grupo dahil siya ay galit sa mga pangyayari na kanyang nakita. Si Ruby ay lubos na nasugatan at namatay, iniwan si Vance na luhaan at nagdadalamati sa pagkamatay ng kanyang kasintahan na siyang nagligtas sa kanyang buhay. Tinabihan si Jamie na magtago matapos na ipakita sa kanya ni Eddie ang isang laruan na may tagong armas sa loob. Iniisa-isa niya ang patuloy na banta mula sa 666 pati na rin ang kanyang buhay mula nang mawala ang kanyang ama. Nakikinig si Eddie ng may simpatiya at ipinahayag ang panghihinayang sa kanyang dating pagkukulang sa pagpapahalaga sa kahalagahan ng sitwasyon. Mariing, tinanggihan niya ang alok ni Charlie na ibigay siya nito, nananatiling matibay ang kanyang dedikasyon. Nakita ni Mason ang isang sasakyan ng US Marshal na dumaating at pumasok sa parking lot ng mall sa parehong oras. Napansin din ni Eddie ang isang van na nagdudulot sa kanya ng pagdududa, iniisip niya na ito ay pag-aari ni Charlie at pinaghihinala ang maaaring puno ng mga sophisticated hacking tools na ginagamit upang pigilan ang kanilang komunikasyon. Nagdesisyon si Eddie na kumilos, umalis sa tindahan ng laruan sa pamamagitan ng likurang pinto upang salubungin ang mga marshal at ibinigay ang trabaho kay Vance na bantayan ang pintuang harap. Ang mga mersenaryo na pumasok sa tindahan ng laruan ay pilit na pinipilit si Vance na atakihin sila gamit ang baril. Samantala, itinutok ng mga marshal ang kanilang baril kay Eddie. Agad itong nagpaliwanag tungkol sa kanyang papel kay Mason, na nagsasaad na si Jamie ay dapat dalhin sa kanila ni Mason. Gayunpaman, napagtanto ni Eddie na ang mga ito'y pawang peking tauhan, nakita niya ang mga tatuwad ng 666 sa kanilang mga katawan. Nahayag ang tunay na kulay ni Mason habang tinutulungan si Jamie, na muntik ng makatakas, at pagkatapos ay sa isang trahedya, siya'y binaril. Habang nagtatangka ang natirang mga mercenaries na atakihin si Vance, tinutulungan niya ang kanyang sarili laban sa kanilang mga pagsalakay, ngunit siya ay malubhang nasugatan. Sa sandaling matagumpay na nailabanan ni Eddie ang mga peking marshal, inuutusan niya si Jamie na tiyakin ang isang radyo, sa pamamagitan nito ay maaari niyang tawagin ang karagdagang tulong. Napakinggan ni Charlie ang usapang ito sa kanyang walkie-talkie, kaya't iniutos niya sa natirang miyembro ng kanyang puwersang militar na patayin si Eddie, habang siya naman ay nakatuon sa pagdakip kay Jamie. Si Eddie ay nagmadaling sirain ang van ng radyo na iniisip niyang nagbabara sa kanilang komunikasyon sa isang delikadong galaw at nakipaglaban kay Dead Eyes, ang tiwala ni Charlie na pangalawang in command. Matapos ang isang matinding laban, nakamit ni Eddie ang kagyat na kontrol at napabagsak si Dead Eyes. Pagkatapos ay dinukot niya ang isang motorisadong tricycle mula sa malapit at ginamit ito bilang isang martilyo para patayin ang van ng radyo. Pinatay ni Eddie si Dead Eyes at ang isang sniper na naghihintay sa dilim matapos kunin ang isang armas mula sa kotse ni Vance. Gayunpaman, siya ay nagkakasugat ang mga sugat. Pagkatapos ay ginagawa ni Charlie ang effort na makilala si Jamie sa pamamagitan ng pagkukwento ng personal na karanasan tungkol sa pag-iwan sa kanya ng kanyang ama. Pinag-aalayan niya siya ng isang kasunduan na pangako na aalagaan siya sa kapalit ng kanyang katahimikan. Sa oras na tila nagpaplano si Charlie na wakasan ang buhay ni Jamie, dumating si Eddie na sugatang ngunit determinadong laban. Bagamat sinubukan ni Charlie na lokohin si Eddie sa pamamagitan ng pera, nananatiling matibay ang kanyang pagpapasya. Ginamit ni Jamie ang pagkakataon na ito upang gamitin ang isang taser na magaling na nakatago sa loob ng laruan na ibinigay ni Eddie sa kanya. Ginamit niya ito upang pansamantalang pagtulala ni Charlie, nagbibigay daan kay Eddie na makakuha ng kontrol at tiyak na nagtatapos sa panganib na dala ni Charlie. Agad namang nakikipag-ugnayan si Jamie sa tunay na pulisya, dumating sila at naghanda upang dalhin siya sa kaligtasan. Siya'y nagyayakap ng taos-puso kay Eddie bago umalis. Nakita ni Eddie si Vance na dinala papunta sa ambulansya, labis ang kanyang kasiyahan na siya'y nakaligtas. Sa mga sumunod na araw, binisita ni Jamie si Eddie sa ospital at pinupuri ang kanyang mga katangian bilang ama. Sa huli, ang kanyang tiyo ay dumating upang sunduin siya at si Eddie ay nakabangon at nagkasama muli sa kanyang asawa at anak, at dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.